pagpapanatili ng presensya ng bansa sa Escoda Shoal, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ms. Nina and Asek Weng. Afternoon po. At sa ating mga milyong-milyon na nanonood ngayong hapon. Tanghali. Maraming salamat po. Nako, talaga naman, ito nga nangyayari sa Escoda Shoal ay pinag-uusapan na ilang araw na po, no? Pero para po malinawan ng ating mga kababayan, ano pong ibig sabihin ng strategic presence, partikular dyan po sa Escoda Shoal? Ang strategic presence, no, actually, kautusan ng ating Pangulo na ang ating abilidad or kapabilidad to detect, meaning ang ibig sabihin matuklasan, to identify, kilalanin kung ano man yung sino yung nandun sa loob ng shoal, at kung kinakailangan ay to deter o hadlangan kung ano man yung mga illegal activities na nangyayari sa shoal. So sir, ano pa po ba yung iba pang paraan para i-monitor at mabantayan yung Escoda Shoal? Ang ginagawa natin, katulad nangyari nung sa ay nagtalaga tayo ng isang barko. Pero hindi lang yun ang pamamaraan. Marami pang pamamaraan. Pwedeng teknikalidad, technical, pagpapalipad ng eroplano, at paggamit din ng ating mga mangingisda para magbigay ng impormasyon na kinakailangan natin para sabihin natin, alam natin yung nangyayari doon sa lugar na yon. So ano po ang masasabi ninyo, sir, sa pangamba ng ilan nating mga kababayan na baka raw isuko na ang Escoda Shoal o maulit daw po yung 2012 Scarborough Shoal standoff? Klarong-klaro naman sa mensahe ng ating Pangulo, ang posisyon ng ating gobyerno. Hindi tayo susuko, we will not abandon even a square inch of our territory, not even to a superpower. Okay? Yung nangyari sa Scarborough Shoal ay isang lessons learned natin, Pero isabihin, naunahan tayo, meaning hindi sumunod yung sa kasunduan kasi in China, na umalis tayo pero sila hindi umalis. Nagdagdag pa sila ng pwersa. So in effect, na-control nila yung pagpasok doon sa shoal. Sa Escoda naman, kung bibigyan natin ng perspektiba, ito ay binubuo ng Manila, Caloocan, Navotas, at gano'n siya kalaki. Hindi siya katulad ng Scarborough Shoal na mayroon isang pintuan na dahil binarahan na siya ng China, hindi na tayo makapasok. Samantalang Escoda ay a vast area na maraming lagusan, maraming papasukan. So hindi niya pwedeng sarahan yon, Siguro pwede niya gawin. Tampakan niya ng mga siguro 1,000, 2,000 barko para talagang, pero sa laki ng lugar ay hindi mangyayari yun sa Scarborough Shoal. Makakapasok tayo at makakapasok. Makakapagpatrolya tayo, makakapagpatrolya at pwede tayong lumipad ng aeroplano at meron din tayong technical capabilities. So ganun pala kalawak yun. Mas malapit ba Escoda Shoal compared to Scarborough? Ang Scarborough, halos pareho sila. Ang Scarborough kasi is 120 nautical miles from Zambales. Ang Escoda Shoal naman is about 75 nautical miles from Palawan. So in terms of distance, mas malapit yung Escoda sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Pero doon banda sa ibaba. Sa bandang Palawan. Ang Scarborough Shoal sa bandang norte. Pero ito kasi nakakabahala yung report a few days ago, more than 60 Chinese vessels na raw ang nakita dyan nung umalis po tayo. Tama yun, kasi yung pagbilang kasi ng ating armed forces on a weekly basis. So from Monday to Sunday, so natatali nila yung mga barkong pumupunta doon at lumalabas. Kasi yung shoal, kung para maintindihan ng lahat, it gives a protection kasi pag may mga bagyo, malalaking alon, pag nandito yung alon, pupunta lang sa kabila, so medyo protektado sila. So basically, doon naglalaro yung mga mga vessels ng China. Pero yung mga vessels na yun, nagpapalit-palit din po sila? Nagpapalit-palit din sila. Hindi sila permanente doon, Pero dumami po ito, compared to when Teresa Magbanua was there. Kung ang time frame natin is before yung umalis yung Magbanwa, marami talaga. Pero yung umalis yung Magbanwa, kumunti din sila. Especially now yung masama yung panahon,
Mahirap din kasi aalon-alonin sila. So marami rin umalis Marami rin umalis. Okay. So sir, sa tingin ninyo, ano po yung maaaring tulong na pwedeng ibigay ng mga kalyansa nating bansa para sa pagbabantay ng West Philippine Sea? Actually, papasalamat tayo sa mga tulong or even statements of support sa ating mga kalyansa. Bagong alyansa at yung mga traditional alyansa natin. Meaning, statements of support pa lang, malaking bagay na yon. Pero kung makakapagbigay silang government-to-government agreements like grants, pagbibigay ng mga panibagong, di actual pagbibigay, binibili pa rin natin yung mga barko, para lang magbigay ng added assets, especially ating Philippine Coast Guard. And also for the Armed Forces of the Philippines, in particular the Philippine Navy. Para dumami ating mga barko, para our capability to patrol and cover a bigger area ay magampanan natin. So you think, sir, it's time to ask for help? In terms of what? Sa lahat ng aspeto ng pagbabantay, pagpoprotekta. Yung capability development ay tuloy-tuloy yun. Actually, even when I was still in the service, tuloy-tuloy naman yon. Ang siguro natataon tayo yung sinasabing statement, yung escort support. Sa atin naman, again, papasalamatan na dun yung kanilang Pero hindi naman porke may problema tayo, dudulong kaagad tayo. Kasi, well, we have a dignity as a nation, Kaya pa naman natin. Siguro, when push comes to shove, when worst comes to worst, and that will be an executive decision whether we will accede to the request or we will ask for the request. So it's an executive decision. So far, sa tingin niyo po, Kaya pa. kaya pa po. Hindi kailangan tayong Kaya pa naman. escortan. Tsaka marami tayong pamaraan sabi ko nga Opo. Maraming pamaraan. Okay. Well, sa ngayon po, kumusta po yung kondisyon ng mga crew members ng Teresa Magbanwa na kasama po sa deployment dyan po sa Escoda Shoal, lalo na po yung mga nagkasakit at yung mga dinala po sa ospital matapos silang bumalik ng Palawan? Gusto natin ipabilita sa ating kababayan, yung mga nakadextrose na nakita ng bomba ay okay na po. They are already, ang tawag nga natin, in full duty status na uli sila. Back to normal status. So, nagpapahinga lang po sila ngayon. And the other crews are being given yung kanilang psychological, mental rehabilitation para lang mabalik yung kanilang full 100% status and willingness to go back to sea. Gaano po ba sila katagal na nandun? More than 5 months actually. So you just imagine, yung psychological effect, yung naubusan sila ng depleted yung kanilang provisions. So things like that. So, do you think mapapalitan sila? I mean, yung maglalagay po kayo, magde-deploy kayo ng bagong crew, bagong barko? That is part of our strategic presence. Whether we bring in a new ship or do it in another way, aerial and what have you. So basta ang natin doon, hindi natin i-abandon and we will have a 24/7 monitoring and detection capability around the area. So sir, ano naman po yung masasabi ninyo sa babala ng China na umano'y they would crash any incursion sa West Philippine Sea? Alam niyo, wala namang bago sa narrative nilang yun. They have issued same narrative, a different context lang. So basically, it's an intimidation, Intimidation on their part. At nakikita namin yung target audience kasi is internal. Kasi sa ating kalyado and even the like-minded nations, nobody believes, nobody buys that narrative. So ngayon po, sir, isinusulong din ang panukalang batas para sa pagpapaigting ng kapasidad ng PCG. Ano po ang kahalagahan nito? At ano po yung mga pagpapaigting na kapasidad na ito? Well, sana nga maisabatas na yung para lang talaga maging fully capable ang Philippine Coast Guard. Because imagine, the Philippines is a highly archipelagic and maritime nation. So it follows, dapat yung capability ng gobyerno to cover the vast expanse of water should be there. So dapat bigyan ng capability niya in terms of assets, ships, vessels, and technical also capability. So, ipapabigyan natin konteksto, Yung ratio of land is to water is about 1:7. Meaning,
Meron tayong 300 square kilometers of land as against 2 million square kilometers of water. So that's how big and yung disparity between our water as to land. Kaya dapat talaga bigyan ng pansin. Yep. At dagdagan pa po kasi kulang na kulang po di ba? Kulang. Kulang tingin tayo. po ninyo, yan naman ang realidad. So, ano po yung pinakakailangan ngayon ng Yun, Coast ano Guard? pa yung para mapalakas pa natin yun? Magdagdag pa ng maraming barko? Tapatan natin yung number ng barko nila? Ganun po ba? Well, as much as possible if we have the wherewithal, no? That will only explain na ganung karami dapat ang kailangan natin. You can just imagine yung dahil sa laki din ng yung kabila, yung ganung karami sila makapag-deploy. Dapat ganun din tayo. Ganun din tayo. Kung 60 sila, 60 rin tayo. Ganun. Para hindi sila tayo, hindi tayo mabuli. No? Sa ngayon, ilang kaya yung nandun? Kasi po, may 60 raw ngayon. 2 days ago, that was the report na may Pero- 60 plus Chinese vessels. One thing good Tayo about kaya. here is that the nature is our ally. No? Bagyo ay kakampi natin. So, pag may bagyo, aalis po aalis sila. sila. Pero so ngayon, do we have, how many ships kaya ang meron sa atin doon? Ano pa yung presence po natin sa ngayon? I cannot divulge the number, but Okay. In combination with the armed forces of the Philippines, in particular yung ating Philippine Navy, ay continuous naman ang ating pagpapatrolya. Continuous ang ating paglalayag para, again, mapanatili natin ang ating presensya sa lugar na yun. Okay, sir, meron po tayong tanong mula sa kasama natin sa media na si Harley Valbuena ng DZME. Bukas po ba kayo sa suhestyon ni Senator Francis Tolentino na mag-lease o umupa ng mga barko mula sa ibang bansa upang mapaigting ang presensya at pagbabantay sa West Philippine Sea? Apo, tama po yun. No? Actually, parang a stopgap measure. So, habang wala pa tayo talaga atin, it's an area, it's an option. Siguro mag-arkila tayo. Maganda po yung suggestion ni Senator Tolentino. In fact, pinag-iisipan na po yun dati. No? Na para madagdagan yung ating barko, ay umupo muna kaya tayo. Hindi mo kailangan bumili. No, hindi mo kasi mas ano ba to, cost efficient Maybe. or cost effective, mas mura kasi. Oo. Kasi ibabalik mo rin. Hindi mo kailangang i-maintain. Alright, so ang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Para sa ating mga kababayan, klarong-klaro po ang posisyon ng ating gobyerno. Klarong-klaro po ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., na wala tayong isusuko o i-abandon even a square inch of our territory to a foreign power. At ginagawa po natin lahat para mabantayan, makover ang ating napakalawak na karagatan. At para sa ating mga mangingisda naman na apektado, meron din programa po ang ating gobyerno. In particular, ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, meron pong programang gobyerno para sa inyo. Kaya dati po nakikita nyo, nagsusupply sila ng mga fuel sa lugar ninyo, nagbibigay sila ng mga pagkain at tubig. Tuloy-tuloy po yung mangyayari po yun. So, wag ho kayo mabahala. Our ship is in stable condition. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Thank you. Thank you, sir. Ms. Nia. Thank you.